1:29 na tayo. Sorry for the delay mo. Nagkaroon ng delay sa production nila. Oo, yung English wala pa rin. Yung English, no? Isang oras. Pambira. Ano kami, guys? Nagka-problem. Jutsu Gaming din tayo. Paano discard nito direct? Kasi yung clean feed hindi pa sa atin nababato din, guys eh. So magandang gabi sa lahat, no? Pwede tayong Jumutsu pero kasi yung guys, tawag dito UI nila diyan. Asan ba? Pati nga direct. Oo nga eh. Oo, delegates tayo dyan, direct. Pag na lang. Okay Yan. na. Yan. Yan, thank you so much. So, meron na tayong full drop nga dito, no? Team Falcons. Interesting, panglong gameman. Yung laban. O, papili ka na. Okay. 2H mo, ha? Walang plus. Walang Pili plus? Ikaw, mamili ka. Ako mamimili, di ba? Ako huli na karaan ang huli nun. Ikaw una nun, Ikaw, huli nun. Ikaw nga. Dali mo na. Pili ka na. Aha. I'll go for Falcons. Sige na. Kasama na yan. Diyan na yan eh. Ayaw. Mamaya na tayo. Hindi pwedeng ayaw. Falcons din ako eh. Paano pag parehas? Wala. Papili yan eh. Parehas tayo. Hindi pwedeng ganun. Papili yan. Tundra plus 1. Hindi na. Tundra plus 1 yan. Bigyan Papili ako. Pili. Sige, Falcons pa rin. Tundra plus 1. Umanong ka lang eh. Magka plus 1 lang. Humingi ka lang ng isa eh. Ang daya na itong animal talaga na to eh, no? Pero Phantom Assassin and Doom, hindi ba parang prolong the game? Tapos against Team Falcons, which is ang lakas nila sa late game talaga. Kasi mostly kahit lamang sila or behind sila, pag late game na yung usapan, ang lakas nila mag-comeback din Medyo talaga. slow nga to, no? Yung hero na. Tapos support nila, Rubik Silencer ba na ito? Sa kabila, tapos Pango, itong si Malrin na naman. So, hindi ba sila maaabuso dyan? Tingnan natin. May Doom naman versus Tide Hunter. So, asahan natin yan, di ba? Big place. Ravage. Big place din yung dito sa kabila eh, no? With the Ravage kung sakali. Kaya, naman, siguro, okay naman yan. Kahapon, nanalo naman yung Doom niyan, 33. Medyo greedy build lang, katulad ng kay Amar, ginagaya niya na drums into Radiance, ganun yung build into BKB. Yan, shoutout sa lahat ng mga tropahan natin dyan sa Facebook, YouTube, and Twitch. Yan, shoutout daw kay Sir Anjo. Badiles, TL namin sa Cagayan, malapit na manahin yung kumpanya. Saya niyan. Yan. Penging 5%. Trabahong lang kasi dyan pag mga ganyan, no? Yung wala ka matatapakan. Trabahong ka lang. Di ba? Kung mamanahin mo yung kumpanya, sige, go, no? Bagto, coach, na anuhan yung squid eh. Paano makakita yan? Tanggal yung squid. Game. At least, meron na tayo kahit walang in-game sound to eh. No? Guys, nag-jutsu muna tayo. So, it's game time mga kaibigan. This is game number 1 and playoffs, no? Nandi number 1. So, shoutout sa lahat ng mga tropahan natin dyan sa Telegram, diba? Dahil may pag-giveaway na tayo dyan. Alam nyo na yan. Wager muna bago maban. Direct yung wager, habol mo na. Over 43 mo, o 44. No? Tapos sila na bahala mag-under over dyan. Pero again, bear with us, no? Wala tayong in-game sound pa. And pagka meron na, automatic ipapasok na ni Derek yan. Monkey pala, hindi pala Pango. So, Monkey mid sila dito versus Pac, no? Ganda ng lanes ng Falcons. Yeah. Yung concept ng MK Tide Hunter, no? Radius sa pagdating sa kanilang team fight. Tapos score matchup din, di ba? Wind Ranger versus PA. Interesting kasi Battle of the Big Ultis to, no? They have Global Silence, pang counter go din, pang setup din nila at the same time. You have also Dream Colt sa kabila, yung Ravage Wukong naman dito, coach, no? Yes, ito na nga yung late smoke dito by Falcons. May kita ata nila, 33. Yeah, possible. This gonna be an aggression. Earth Spike connecting with a power shot. I don't think kayang i-take down. Pero with the boundless strike, mukhang possible. But here comes the reinforcement. Tutulungan na agad ng Tundra. And looks like secret pa yung pwedeng mabigyan dito. Yeah. Enough na yung DPS ni Whitemon doon. And that First Blood, syempre, hatid sa atin yan. Quenix page sa mga tropahan natin na gustong tumamis, no? For question or inquiries, message lang po kayo sa ating Quenix page for more information. Naka 1-0 ka dun, Secret pa nga yung Nachipoy, no? Sila yung nag-initial na nag-habol. Binato niya kasi yung granada, yung laki na nabawas sa HP niya, ano?
Tapos ang layo na nabablock si MK nung Lich, kaya hindi siya makapag-boundless agad. Masyado yata yung full commitment nila doon, no? Medyo malalim na. Gusto talaga nilang matik yung First Blood K33, but nonetheless, na-counter ngayon ng Tundra. Shoutout kay The Baby dyan, nagbunyi. Kasi delay na ng 1 hour. Alam niya pang Falcons yung naglalaro, so pang matagalan. Okay lang yan mo. Hindi lang kami dyan, matadali. Shoutout kay The Baby, first time ko nakainuman yung AirPods ni The Baby. Ang ganda ng boses. Legit, Yan. no? Panderbihan ng musician pala siya nung yung Kabataan. kabataan. So Ari, ito na ba yung possible gante? Nandun yung harassment pero low HP lang naman nila yun. Mapapatango lang dito, coach. Si Ari. Sakit ng harassment nila, Nova power shot. Sure tama kasi may slow ka eh. Solid nga din dito yung bottom lane. Yeah. Kumbaga sa lane ni Skitter dito, wala siya masyadong iintindihin. No? Yung kill threat sa kanya medyo mababa unless total tatalong siya dito sa baba, no? Unless siguro magang siya nung pangmamaya or malikuran ni Silencer. Pero sa matchup din naman medyo maganda siya against KPA, di ba? Wag lang siya madudum later. Tapos parehas sila na required mag-MKB dalawa, no? Yung mga hindi nila binibili na item is for adjusting lang naman. So, pagdating naman sa Tidehunter, mukhang paperman niya lang naman tong PA, no? Oo, chill lang to. Maganda yung lane nila dito sa may top lane. Yes. Tidehunter and Lion, medyo strong, di ba? Pero nagkakaproblema pa nga ata, Drop-wise daw, Coach BOB. Drop-wise, Falcons ako dito. Late game, Tundra, no? Kung sakali. Kung sakali, pero Scary yung scary yung PA doon di ba? PA na magkakagalims, di ba? May insta-break na, hindi mo na kailangan mag-silver edge, di ba? Tapos lagay mo yung yung kunyari AOE na kay Tide, if ever. Ditikitan mo lang si Tide. Kita mo lang. Tapos ang dami ring potential na mananakaw dito na Rubik, di ba? Yung mga disable ni Lion, manakaw niya nga yung Sinister Case, yan laking bagay, lalo pag nakakaganim siya mamaya. Yes. Shoutout pala kay Boss JJ, Grabe, sandamukal na Kuya Jace. Coach Oy. Baby, yung sa'yo, kinain mo na agad eh. Wala pa. Shoutout kay Sa gilid. Boss JJ natin dyan sa Tamis, di ba? Oy, si Boss Panther, andyan din. Ayan, Boss Panther. Shoutout sa dyan, Boss Noong Panther. nakaraan, ang Tamis, di ba? Yung 5 sub, wala pa. Ay, 2 sub lang pala ako. 2 sub, pwede na 2 sub. Sa din? Sige, ako din. Huwag ka nang sumama. Damay mo na. Huwag ka nang umano pa. Damay na nga yan. Nandyan na yan eh. Baka imbis 2 sub, maging tag-isa pa tayo dun. Pwede na rin. Pwede na. Barangay Tamis, no? Pwede na. So, it's lip post, pero na-resume naman na yung game natin. Ari needs to be careful. Thankfully, walang masyadong mana si Snaking. Pero how about this mid matchup, Coach BAB? Favorable to sa MK ba or Puck? Sa MK ata, normally naman pag melee versus Range? pag range na makakatapat dito ng MK, diba? Dinodominate niya talaga. Versus mga Storm, Yan. Pac. Medyo hirap lang siya kay Queen of Pain kung Shadow Strike build, pero sa mga gantong matchup, maganda to maganda to para sa MK, no? Annoying si Cop sa kanya eh. Ganun yung build. Uy, teka lang naabot yung boundless strike, di nabigay doon yung damage. He needs to regenerate. Pero sulit na sulit yung harassment niya pa habang early pa lang, no? Nilolow niya ng MK para kahit may pagpaluan sa kanya, lalamang na agad siya, hindi na maka-build up ng boundless. Yes. Wala pa rin yung natin direct, yung clean feed. Sige. Busy dyan. Baka mamaya, meron na pala eh. Check ping lang. So, another boundless strike just to secure the creeps. Gusto magpa-jingo. No, may Isa busy. mga ka-jingo. Dalawa pa lang, umout na eh. Tsaka- Tama ka na. Nilolow nga siya ng sobra na para lamang lang lagi sa trade yung pack. Para kung pinilit man, diba, mag-jingo. Ayan direct may stream na daw Papasama yung Dream League. Baka meron na tayong clean feed dyan. Kasi guys, kung titignan nyo sa main, delay din sila. Tapos walang, wala yung kanila din. Kaka-up lang ata nila eh. Pagka-start nito, hindi pa up yung English eh. Yes. Nagka-problema ata. Sir. Natapakan yung wire. Hindi sila pwede jumutsu kagaya natin, no? Tayo, jutsu, laban eh. So, wala na mga any kind of action compared nung early frame natin after ma-first blood. Yun, nakabuo din. Pero finally, pang lifestyle niya din to sa clips. Enable siyang ma-hit dito si BZM. So, dinadali ni BZM sa pagka-long range niya rito, no? In-earlya niya dito si Monkey King. At medyo ng maganda-ganda simula, so hindi na nakarecover yung HP dito. Kaya medyo nakaka-farm ng matino etong pack. May stock naman para sa kanya dyan mamaya, diba? Maka-build up ulit siya ng Jingu, boundless niya yung stock. Solve na. Dinidiscarding Marino kasi hit back lang yung ginagawa ni Pac. Talagang annoying eh. Papalag siya, magpapanormal din siya dalawa, sabay mag-joint out na, diba? Joint out. Pang-asar lang. So top lane naman tayo. Nagagampan na naman ni Whitemon yung kanyang lane dyan Maganda yung na lane nila. i-babysit si Poroy with 25 and 5
pagdating sa last hit. Sakit din kasi ng early glaives eh, di ba? Naglalagay na naman ganyan pag melee yung katapat mo. Normally nga, nagbubuts to eh, pag double melee, di ba? Yes. So, sulit ang silencer dito. Is Crit gonna go for the bounty play? Yeah, Yan. I think. Tamang chepe lang, sabay stack lang ulit siguro. Okay lang si Amar dyan, mag-level 5. Di ba pwede niya matake yung mga stacks? Yes. Okay na. As much as possible, gusto mo rito, Tide, makapagpa-level ka na din agad, eh, no? Para wala ka nang iintindihin sa lane. Wala naman din siyang sigurong nakikitang kill potential Lion dun sa PA because yung silencer din, grabe yung pressure run. Speaking, maaga pa, 1 minute pa lang, 1 minute pa bago lumabas yung ating mga power rule, pero nagre-ready na rin yung mga support, ha? Gusto lang siguro ni White One i-block dito yung camps, 'di ba? Yung may first one doon na lagay ng sentry kaso naharangan siya ng Lion. Mid lane, no, pinapaano lang talaga. Sige, Pinapaasa, hindi ka no? makakaapat sa akin. Kaya mo makatatlo pero hindi ka makakaapat. Naglalag talaga sila, no? Yan yata siguro yung issue kanina. Oo. That's why hindi masimulan-simulan. Doon sa mismong ano. Baka Dota problema. Hindi kaya? Baka Dota. Parang ganun siguro. Possible. Problema dito, ang sakit ng tiyan ko. Ayan. Yun ang sinasabi ko sa'yo, di ba? Puro kakalokohan sa buhay mo. Inabot ka na. Yan, game na game. Ganda rin yung nakuha ang creep dito na 33 mana burn. So, kita mo naman yung mana ni Wind Ranger. Mumula-mula yung kanyang mana dito. So, no mana. Itong Wind Ranger. And kay 33, talagang naipon na yung kanyang Magic Wand din dito. So, wala siyang intindihin. Even siya, kahit pasolohin na siya dyan, okay lang, no? Stuck na lang siguro, no? Tapos rune, Rubik. Yes. So, yung mid-matchup natin, chilling like a villain lang naman. And 20 seconds from now, Lion is ready, securing yung left side natin. And mukhang okay na yung clean feed natin, guys. May tunog na tayo. Sasalang lang ni Direk. Abot ba to game 4? The baby, kota ka na, baka tamaan ka na, ha? May Sinasabi cast ko ba lang. si The Baby ngayon? Ano yan? Rest day yan. Pero, ano ba to? Ito na yung atin. Walang sound, ha? Pero naka-takedown si Snaking. That's gonna be White Mon's rotation. Punishable secret. Mukhang mati-trade naman. And guys, 5 minutes bago tayo magka-audio daw, sabi ni Direk. Pero, mukhang safe naman si Snaking. So, layo nyo na takedown. Uy, Ipit ganda ng nga body lang si blocks. Skitter. And mukhang no way out na siya dito. He's hoping for the best na ma-takedown na lang at least si Ari dito. But here comes the Monkey King. They want 33. Ayaw nila pansinin yung Rubik. There's a sinister gaze na shutdown pa rin naman. Yung Wind Ranger, good boundless strike. Muntik pa si Snaking doon. A core for a core. Pero double kill tayo dito para kay White Mon. Siya yung unang namatay, no? Pero nakabalik din agad itong si Silencer to claim the 2 kills. Ang ganda ng block ni Ari doon. Kahit low siya, no? Tinayuan niya lang yung Wind Ranger. Nag-wind run na, pero hindi siya makalabas. Pero ito, may nakita pa si Rubik. Na-spotan ng obs. Yeah. White Mon is here chillin'. Si Ari hindi pa kasi nag-back. Thankfully, Malrin hindi pa siya bumalik sa middle lane. So, aabot yung Windrunner. Possible na may bawi. Magmamatter na lang to. Mukhang ibibigay kay Malrin, no? Oh, bigay na. Oo, para ma-compromise yung rotation niya. Nalugi din siya ng bahagya sa gitna eh. So, run na lang. Mananakawan pa ata sila dito, no, ni PA. Yeah. And Poroy knows it. Since heavy yung traffic doon sa bottom lane, alam niyang libreng-libre itong taas. Pero bottom, dadive pa rin. Nandito pa rin si Monkey King. Di pa umalis. Isaan pa ata nila itong Doom. Yun, meron na agad. Fake news ka, direct. Sabi mo, 5 minutes lang, ha? 2 minutes, meron na tayo Okay na. dito. Yan, finally. Medyo boring pagka walang in-game sound, eh. Yun, nawala ulit. Ayun, Binati mo kasi. Tinanggal niya yan. Sinadya yan ni Jo Marie. So, top lane, fight. Nakapag-clear naman siya. Hindi ko alam kung siya nakakuha lahat, ha? Pero number 1 siya sa network dito. Ginugulo kasi siya ng pack kanina, di ba? Yes. Pero habang nangyayari naman, Amar talagang, ito yung isa mga offlaner talagang high farmer, no? Taas ng network niya dyan, he's leading. Free lane din kasi siya at the same time. Kaya si Whiteman dito, nag-rotate na lang din sa may baba. Pero iwan yung Monkey King dito sa gitna ng bahagya. Si Paco, mga lang. Nag-refill lang na resources. Pwede siya tumipi sa baba, ah. Set up. Wala. Wala naman Nakakatakbo disable. lang. Easy win run lang naman yung gagawin niya dito. No? Ang threat sa kanya once magkaroon ng Doom. Pero do they know na nandito na yung Monkey King? There's the power shot. Hindi na tinuloy yung Wukongs. Pero I think dapat tinuloy niya na yata. Damay Sulit, oh. pa ata to. 33 available na yung focus fire dito ni Skitter. They're gonna go down. Double kill for the Monkey. Snaking yung magiging bawi. At May wukong siya. 2 Wala. for 2 potentially. Pero tapos na yung Dream Coil. I don't know if nag-hit yun or sinalo lang ni Malrin. Hindi ko nakita yung frame. Pero overall naman dito,
Left is there para sa Rubik. Gandang shackle. PA is here. Umabot pa yung boundless. Triple for Malrin. Hoping for that lifesteal. Double kill for Puroy. Grabe yung naging bloodbath natin dito, coach, sa may bottom lane. 3-4-2 exchange, no? Naka-ready. Itong side ng Falcons. Kahit wala si Amar, no? 4v5 kayo yan. Magpa-farm lang ako, sabi ng Tide Hunter. Pero ang lakas ng MK early, no? Yeah. And nag-benefit siya doon. Triple kill yung kanya. Though Puroy, andito pa. Pwede naman siya mag-blank kay Ari and he's safe running away with his teammate. Okay, wala pa rin kasi level 6 yung supports ng Tundra. Pero dadevin pa nila si Whitemon. Yeah, Whitemon is dead mid dito. So Skater is here. Mako-convert pa nila to into a tier 1, coach. Oo, possibly. Sure na ata to. Ganda ng rotation nila sa portal, no? Nakita nila, ang dami nag-TP sa baba. Iwan natin yan, dito tayo sa may top. Katitipi lang ng silencer. And etong Monkey King going for the Desolator, no? Yeah, aga. So yung activity, expect mo dito kay Marie para dun sa Deso stack niya later on. Tsaka food trip niya dito yung silencer eh. Kahit Rubik nga rin siguro, makita niya. Auto Ang daling deaths. patayin, oo. And mamaya magbe-benefit siya once mabili niya na tong last component, which is a Mithril Hammer. Isang meter na lang kulang niya. Rune, palabas na rin. Palo siya sa rotation, no? Nanalo yung pack sa matchup nila dito, coach. Pero dinaan niya dito sa galawang Breezy. May skill point din siya kanina eh. Nag-level siya eh. May skill point siya pang ulti. So, pero hindi niya na rin kinamit. Tanggap niya na yung pagkamatay niya doon. Ang ganda rin na sumama si PA early for the side of Tundra. So, chilling lang naman at the moment. Less than 1K, or 1K dito. Up lang para sa Team Falcons. Drums completed para sa Doom. Tide Hunter naman, he is going for Nagra-rap siya, rap. Sarap Nation. Hirap patayin yan. Kailangan nilang makamit yung Doom. Kahit commit mo tayo yung Doom, kailangan mo pa mag-commit ng isang big spell, no? Kunat ng na to, Tide Hunter na to pag sumama na. So, pa yung action natin. For sure, tatrabahuhin muna ni Puro yung kanyang Battle Fury dito. Pero the moment na maglagay na ng ultimate on Tide Hunter, sobrang threat. Parang feeling ko, coach, ang next gameplay nila dito is to take the middle lane, no? Pwede siya kukonect next eh. Pwede siya mag-connect dito, pero mukhang gusto niya lang talaga makompleto tong Raps muna, no? Yeah, Puroy spotted. Pero grabe yung spider sense ng PA dyan dahil yung panganib, ito, if na-late siya ng mga 5 hakbang, toda siya dito, coach. Pero may global. May, may may global naman sila dyan for protection din, kahit pa paano. Pero muntik-muntik na. Itong si Puroy. Secret na lang ata hindi level 6, no? And speaking, nung tulak nga sa middle lane, dito na mangyayari. Early clip, gagamitin nila. Kita nila si Doom, ha? Tundra will defend. That's only good for one, but the Shackles will connect. There goes the global silence. Tide Hunter at the moment, hindi niya pa magagamit yung Ravage, pero kailangan mag-back ng Tundra. Uy, They need to naglalag. respect that Ravage. Pero Focus Fire still up dun sa may tier 1. Made-defend pa rin ng Tundra. Mag-hesitate dito yung Falcons na mag-push forward. So, kakalma lang sila dito. Chain Frost committed, pati yung global. Wala namang nagkapatayan doon, di ba? Nagka-forcean lang ng mga big ultimates. Back to farming, sabi ni Amar. Oh, nakita niyo na. Yeah. Nagparamdam na ako saglit, ha. Umaura lang sa mid lane yung Tide Hunter, eh, no? Thankfully, may global silence sila doon. Tapos hindi rin threat si Skitter dahil alam nila na ginamit yung Focus Fire doon sa tower. So yung pwedeng matarget, walang Focus Fire na threat. Tapos yung Chain Frost, binitaw lang din dun sa na-shackle na hero sa Doom. Yes. Tinry na lang i-burst down, kaso syempre ready yung global, eh. Hindi pa level 6 ka-ata kanina yung Lion. And speaking of ready yung global, this time around, hindi na dahil sa commitment na ginawa kanina. Whitemon and BZN still mag-i-stay sila dito sa gitna, pero sa trabahuhin ni Amar, wala na siyang pakialam sa hit ng tower, kaya-kaya niyang tangkihin. Napakakunat na hero. Level 10, no? Nakamax na rin yung Kraken niya dyan, so saya. Ang saya mag-Tide Hunter pag ganito yung mga nangyayari sa early. Walang pressure, ta sobrang yaman mo. Early wraps ka pa dito for protection. So that's gonna be a map opener for the side of Falcons. Maghahanap pa ng potential target dito yung Tide. Well-known yung position niya, may observer wards, pero alam naman na walang kasama to. So BZN will just still farm etong ang kanilang resources. Naabantihan niya na lang, eh, no? Alam niya, hindi siya basta-basta mapapatay dito. Pero ito, Ari is nakita pa dead. ng free kill. Easy hex lang yan with the Earth Spike. Need pa yung Boundless Strike? Hindi na. Deso charge pa. Yep. Kakapla ng Deso, nagkalaman agad para dito kay Malrin. And I like it. Muchas. Muchas na muchas ka sa akin, di ba? Hindi ko napansin. Hindi mo talaga mapapansin dahil
pepera ako sa trabaho, pepera rin ako sa katrabaho. Alam mo yan. Alam mo yan. Okay, Falcons ako game winner naman dito, di ba? Shut your film. Going for the BKB si Malrin. Safety first na, di ba? Para may tanggal siya ng global. Kahit putulin niya na yung coil. Kahit madum din siya, no? Skip niya na echo. Payag ako, times 3. Ayan, times 3. Kontra. Itong offer. Wow. Ano? Ayaw mo? Huwag na. Scared ka. Ayun, no? Whitemon. I mean, Muchas. snaking. Tabla na. Easy for Whitemon? Yeah, easy for Whitemon. So, gusto niya sanang, very ambitious siya doon, naggumalaw para kunin yung Shrine of Wisdom. Daytime pa ka mo, di ba? Kala niya, broad daylight robbery. Oy, pyramid, set up. Naku po, mapag-spaceship, and yung orb Gandang binabaga ni silence, Amar, there goes the silence. Pero mukhang out na yung pack sa ating server dito. 3 heroes play para sa side ng Falcons, and late trade tayo, and favorable yun for Falcons. Oo, hindi siya nakapag-joint dun sa kanyang orb. Sinusundan na rin ni Maki King naka-ready na. So, nabigla lang siya doon. Bigla lang nandun yung Lion. Nagpa-farm lang siya, binoundless siya, tapos ando na yung Lion. Wala na. Speaking of form, ito, mamaya pa natin makikita in action to si Puroy. Does he need a BKB agad after nung Fury? Parang BKB ata dapat o coach eh. BKB, BKB. No? Para makalaban lang siya. BKB, ewan ko kung kailangan niya ng Deso dito, pero BKB, Aghanim's maganda. Yan. Kailangan niya din ng Aghanim's, di ba? Pang break dito sa Tide. Against AMK din. Nullifier din siguro. Kasi kung sino man ang initial target dito, pag na Frost Shield, laking bagay, di ba? Damage reduction, 70% na tayo, 60 yung level 4 ng Frost Shield. So, at Sakit sa ulo. is 1,200 gold para trabahuhin yung Blink Dagger. May plano sila mag-push dito sa may bottom lane. Pero magpaparamdam ng power shot yung WR para at least medyo mailang-ilang yung Tundra pero wala silang plano yata umatras. 4-man play to. Iwan lang yung PA habang nagpa-farm siya and makapag-push sila ng tower. Spam lang ginagawa dito ng Falcons, no? Doom, di siya magre-radiance dito after drums and soul ring, magmamidas siya, no? For scaling. Kapon, nag-radiance siya, pero dito, midas na lang daw. Pag Sabi ni 33. ganito rin kasi yung system, gusto mo man i-defend tong Torre mo para pang-bosset lang, kailangan may respect yung global doom, no? Oo. Patagal na lang sila, diba? Power shot na nagpa-farm lang naman ng dire-diretso yung Tide mo, tsaka MK eh. So BKB nga, confirm yung magiging sunod na item after Val Fury for PA. Are you expecting him to buy at least SNY? Sino? PA? PA, SNY? Mukhang hindi. No need na? No, hindi na kailangan niya dito, nullifier talaga. Nullifier, Aghanims, pwede kahit late na siguro, pero pampatay nila yun kay Tide, yung Aghanims niya. Pero nullifier, important, diba? Pwedeng pang-dispel ng Windrant, pang-dispel ng, ng Jingu, ng MK, pang-tanggal mo ng Pro Shield. Laking bagay din, diba? Ang daming covered, no? Nung nullifier item. Kahit, or kaya pag na-doom na lang yung target, okay Yeah. na. Kaso ang daming, tatlo yan eh, tatlong pagpipilian mo dyan eh, tatlong importanteng core na maganda i-doom lahat. And speaking of BKB, ganun din yung magiging next item choice ni Malrin. Meron siyang 4 na stack sa Desolator galing sa PA and also, is it Whitemon or the Rubik? Yung namatay kanina sa top lane. Rubik, no? Rubik. Yung nahuli nila, yung nabigla ng Deso. Ito, crit, farming his dagger, 1.6k gold. Oo, Rapi, lumayas ka rito. Amoy pawis ka, na amoy ko. Nag-jogging ka? Kaya pala amoy ano ka? Tao ka. Doon ka muna, amoy tao ka. Tignan mo, guys, tignan mo. Budoy talaga, nagbudoy-budoy na naman din. Kumain ka na, gutom ka. Mahuli ata ulit nila yung pack dito, mga kiki. In-ignore niya yung silencer because of this big Uy, kill. There's a na-force pa yung global. The global. problem is, before that happened, nandun na yung shackle, coach. Naibitaw na nga, and nice pa siya ni Malrin. Hindi ko alam kung hindi niya nakita yung MK, pero narinig niya yun na tumalon, diba? May sound cue Or yun eh. sadyang very confident lang siya na since may silencer, no? Hindi niya lang alam kung Yeah. siguro 10 puno. Ito pa, Muchas. damay pa. Muchas ka. I like it. Guys, ang sarap na pumipera ka sa katrabaho. Ano na nakaw? Sinister Gaze. Ravage, nakaw. Nakopya niya yung Ravage. Ginamit na lang ni Ari pampapogi. But there goes the Chain Frost. Ultihan mo ako gamit yung ulti ng teammate ko. Ito ulti ko original. Ganda ng kalawan ng Falcons. Ano na naman, portal play na naman. No? Kagagaling lang nila sa baba. Dito naman sila sa may top lane. Yes. And nagamit na nga yung global, so wala nang protection for Doom. And ang importante doon, ang muchas gracias. 200 mo na lang.
Ha? Manage 200 ko. pa lang. Manage ko. Paano ka nakagawa? Oh, di ba? Dinadaya mo sa ano mo eh. Tapos ngayon, 2H ko na nga lang eh. 1H na lang, di ba? Pero crit, mapipitas. A price to pay. Constellation para sa side ng Tundra. Maghahabol pa sila dito, hoping to catch the Monkey King. Pero sobrang elusive at madulas yung hero na yan. May BKB na rin ata yung MK, no? Oo. Nag-try lang silang, ay wala pa pala. Nag-try lang silang gumawa ng play doon, silang dalawa. Kaso nga lang, ang layo ng mga teammates nila and ang bilis lang respond yan with a tier 1 tower sa baba and yung outpost din ng Tundra doon. And if ikaw yung Tundra rito, mas gusto mo na ikaw yung makatake ng Roshan, no? Pero right now, Spotted sila, Animal Rain. Wukongs will be Ay! used. Uy, sala yung boundless. Blind lang, no? Yung huling, ano niya, huling kita niya kay Silencer doon sa area na yun. So, Yung trajectory, sinundan niya na lang, no? pero, BKB try is lang up. naman, sabi ni Malrin. Kung tatama. Ganim sa rin si Amar Yaman nung Tide Hunter, no? Number 1 sa network sa Falcons. Tapos, Tapos, si Tide. ang system pa, if you're Tundra rito, hindi mo, sure kung ignore mo si Tide, tapang ignore na lang talaga muna, no? Si Tide kahit hindi mo tayo doom, no? Mm. Kaso kailangan mong i-doom. Diba? Si MK din, kailangan mo ding i-doom. Lambot- Kasi we are naman, mapiprehit. Isa lang talaga, no? Pick your poison lang. Lambot mo dyan, ha? Easy ka mabaminosan ng armor dun sa Gush with the Aghanims, tapos with the Desolator pa dito ng Monkey King. Gosh, so, tapos power shot. Ang dami nilang poke damage, pero ito na nga, Blink Subukan Dagger, nila, by Doom 33. is used. Mag-isa to, so walang threat ng Ravage. Are they gonna help the Tide? Sobrang kuna talaga. Tinry na nila dito. Global There's the global committed. silence. Pero Nagko-commit sila. itatakbo lang to ha. Kaso naka-Dream Coil. Now the Doom will die first. Ang Napatay nila lalim yung Tide nyo. Hunter pero sobrang lalim na nga nito indeed. The BKB pa yung PA but the Sinister Gaze is there. To catch him off guard, that's a 3-4-1. Whiteman will survive. I don't think so. Monk is here. As you know, Ayan kung na, saan may spot nagpunta, kita na Whiteman, nagpapa-cooldown na lang, and there it is, the Boundless, the Dagger, the Stun, and 4-2-1 tayo. Double kill for Malrin, ang daming Daison nun, coach. And the smile, no? Amar, alam niya yung thinking naman ng Tundra doon, sayang doom natin, patayin na natin to. Baka makapag-ravage, wala pang ravage yun yung Tide Hunter, diba? And sobrang lalim na. Pasok. Ang dami nilang kinumit doon. And Tormentor time pa, coach. No? Libre Wind Ranger, libre yung Monkey King, tapos kapag-chain frost pa si Snake King, diba? And biglang naiwan, ano? From 8-8 tayo, coach, ha? That's 8-1 run para dito sa Falcons. Shard, mapupunta pa kay Crit kasi bumili na si Snake King kanina. So yung mga cores na nandito, yung walang shard. And plan B kaya yata dito, Falcon. coach. Prolong mo na yung game. If you're Tundra, avoid mo na. Yung mga fights na muna, no? Or kaya hintay ka na lang ulit ng cooldown tapos pumatay ka. Pero wag ka na lang dumive, diba? Yes. Grabe yung dive nila dun eh. NJ, Ilonggo ka ba? Ayan na naman kayo sa pagbintang ng Ilonggo na naman. Alam nyo ng Tagalog yung salita. Monkey King, naghahanap pa rin dito with Lich, 33, may dagger naman siya. And yung BKB, pa-up na rin. He's going for Lincoln. Grabe two consecutive defensive item muna for the Monkey King dito, no? Di na para i-doom mo pa ako. Oh, pero Tanggalin nyo. nakita Doom. Yeah, there's the Gush. May Ravage din I don't think walang chance. Pero with that Shackles na hindi nag-hit, wala, lambot talaga pare ko eh. Ayun, no? Isang right click na lang ni Skeeter. Diba? May medallion din eh. May medallion din yung Lion ata or Wind Ranger, no? So, extra minus arbor pa yun. Kahit di nag-connect yung shackle, pwede na. Easy kill pa rin. Yes. So 8K lead tayo, going double digit yung Team Falcons. Roshan sila. And based sa lineup talaga nila, ayaw mo nang patatagalin mo pa yung laban na to against Tundra. Lakas ng lineup nila eh. Kahit hindi na sila gumamit ng Ravage, diba? Set up na lang nila Lion, tapos Boundless. Ang dami nga nilang poke damage. Gush, tapos power shot, diba? Tapos yung Boundless pa kahit malayuan lang din. Kaya mo nang pumatay na isang support yun sa ganong combination eh. So easy Aegis of the Immortal, that's gonna be Skeeter. Hahawakan niya yung Immortality. And pantay lang naman pagdating sa network yung mga core. Sadyang ang yaman ng support kasi dito, coach, for Falcons, no? Ang yaman ng dalawang support nila, no? Di mo alam sa kumuha ng Permanent Lich. May early shard yung Lion naman, syempre nagka-blink na nga. Kaya pa ba ito, boss? Super late game, I guess, Boss Savage, ng Tundra. Kung abot tayo sa point na yun. Well, Falcons naman to, alam mo naman yung system nila. Diba? Pero ngayon, ang bilis ng gameplay kasi nila, coach, no? Ang bilis nga ng galawan ng Falcons. Dire-diretso rin, no? Pagka Tormentor, nakapatay ulit, tapos Roshan.
Doon talaga sila, nakaltokan ng matindi doon sa attempt nila sa Titan. Sa dive nila, no? Pero na-force dito yung BKB. Ginamit yung Lotus. BKB lang naman yung Monkey King, pero wala pala siyang teleportation. That's why, so, pwersado na lang siya lumaban dito. Hindi siya mamatay ng nakatalikod. 5 heroes, no? Ng Tundra. Global committed. Nag-BKB na rin si PA. Yeah. Pero okay lang ata yun sa Falcons. Nakapush yung dalawang lanes dito ng Tundra eh. Support ulti lang naman din for Tundra. Available yung Doom nila in Dreamcoil. Pwede pa silang umisa pa, no? Habang wala yung Monkey King dito. Oo. Pitasin lang nila kahit support PA. Patayin niya lang mga support. Going for the nullifier na nga siya dito kasi importante talaga. Pero uy, huli pa tayong pack. Yun lang. But the Chain Frost will bounce dun sa may high ground. Thankfully, but can they catch this? Yes. Pok, nandun yung Sinister Gaze. Problema, na-delete agad si Crit. BZM, double kill. And medyo risky yun, yung try attempt na yun para sa Falcons. Ready rin yung Tundra talaga. Magkakadikit na yung 5 hero nila. Biglang 5 ulit sila, no? Yes. Di naman nagsialisa ng medyo malayo. And Falcons, medyo aggressive lang. Wala pa MK nila eh. Sulit na item, I like this. BZM early A yun this para sa kanya. Kasi pag nasetapan siya ng Lion, alam niya hindi talaga siya magsosurvive. Binipas niya ata yung dagger niya just for this item. Hindi. Meron. Kala ko binipas niya eh. Ang aga lang, di ba? Yes. Hindi talaga, rare natin makita yung ganito. Minsan, pero kailangan talaga. 4th, 5th natin nakikita yung item na yan eh. So, adjusting based sa situation. Nullifier na rin dito si Puroy. So, magagandang item dito ng Tundra. Maganda rin yung ginagawa nila na pitas-pitas lang sa ngayon. Pa-buy time lang dito sa Aegis. Ito na yung tinutukoy mo, coach. And then after this, maybe Ags and then Satanic, I guess. Ag Satanic talaga. Or So, Ari, easy frag para sa side ng Falcons. Pinocus fire pa nang sa ganun di na makawala. And makarecover yung Tundra kung sakali. So, iwas lang muna siguro sila dito sa Tide Hunter. Wala naman dagger tong Tide, no? Nag-Shivas Guard. Dito itong si Amariaman, no? Dire-diretso yung scaling. Progression. Yung Doom naman, medyo maganda na yung nangyari sa kanya dito. Nagka-Midas. Ewan ko kung bumili siya ng shard, tapos nakakuha siya ng ng neutral na Midas cooldown. Ay, bumili na siya ng shards. Nakakain na siya ng ng ancient eh. So, minus cooldown reduction. Para dito kayo na Doom. Yeah, yung tatlong heroes nila, boss. PA, POC, and also yung Doom. Perfect na timpla, no? Para sa super late game natin. Pero right now, Tier 2 Tower will go down. Wala na mga torres sa labas. Yung taas tsaka middle lane dito ng Team Falcons. Dalawa na lang sa baba. BKB na rin dito si Skitter. So, sakto yan. Pag expire ng kanyang Aegis, diba? Meron na siyang protection. And pa-deliver na yung kanyang Black King Bar. Walang walang control sa map dito yung Tundra. They're playing blind dito, coach. Mainly nasa baba, pero na-compromise na ng Falcons ay na-push na nila yung lane, so medyo parang nonsense na din. Tsaka hirap bumangga ng 5v5, no? Kahit sabihin natin kompleto yung skill mo, may Aegis pa rin yung kabila, tapos ang hirap lumaban against kay Tide Hunter na wala mo talaga madum. So, undecided pa si Puroy dito. What's gonna be his next item? Wala pa siya na queued up. So, pinag-iisipan niya pa. Extra money niya is 1,600 gold. So, Octarine para dito kay Pac. Tier 2 tower. Last outer tower ito ng Tundra. Makukuha na. Isang magbilis na quick lang for Skitter dito, no? Yung tier 1, boy pa dyan. And then yung tier 2, hindi na i-defend ng Tundra. Sulit yung ages niya rito. May 40 seconds pa. Parang ang tagal ng ages ni Skitter, no? Dami kasing pitasan na nangyari no, for Tundra. Pero sino yung pumasok? Pac, nag-out lang. May off sila dito. Itong side ng Tundra. Ready rin sila sa area na yan. Kaso nga lang, ayaw na pumasok dyan ng Falcons, diba? They're getting ready. Pero Amar, up na yung kanya Shivas. He's thinking about it. Kung bibilin ba siya ng dagger. Pero parang BKB na yung niya. Lumagpas na siya. 2.5 na yung pera niya eh. Pwede rin siya mag-dagger siguro, diba? Pa-expire ages sila. Tapos pag nauna sila, no? Goods na goods naman. Need MKB ni Puroy. Okay na rin kasi may nullifier naman na siya dito. Kahit ignore niya na lang muna yung Wind Ranger habang naka-BKB, no? Hindi rin naman ganun tatama sa kanya yun eh, diba? Yes. With the evasion. Refresher naman for Silencer. Grabe yung planong pili ni Whiteman dito. Tsagain niya na, no? Tsaka lang. May GPM naman eh. Ano na yan? Level 3 na yung, ano niya? 400 GPM na yan, no? For Silencer. Makakapagtiis na siya dyan. 10k lead, mga kaibigan. Falcons. Sobrang textbook nila maglaro. So, I'm expecting them to wait for the Roshan. While pushing the lane at the same time.
Next Roshan sila. Bumili na rin ng shard yung Tide. So, nawalan siya ng pera. Bumili siya ng shard. Bumili ng shard. Etong si Monkey King. So, yung next shard na 30 minutes, mukha kay Wind Ranger na mapupunta. So Malrin gonna go for the Silver Edge. Tagger naman na yung Rubik. So yun yung magiging answer sa PA, no? Para lahat na sila. Pero may napitas, crit, quick kill, BZM using his Dream Coil, and then out. Okay na. Nagagawa naman ng Tundra yung pitas-pitas by time lang. Kaso na-outfarm sila, no? Grabe mag-farm yung ano. Grabe mag-farm yung Falcon sa mapa. Ang lawak ng ano nila. Pwesto nila. Coverage. So Aghanims nga for Puroy para sa kanya next item. So napagdesisyon na ni Amar dito na bumili ng Blink Dagger for their setup. Para madali na lang for Monkey King, no? Na alam mo yun, pagkatas makapag-ravage, ang dali ng setup niya. Pwede kahit si MK mauna, di ba? Mapagtanim na siya ng Wukong, tapos Boundless. Saka, At least dalawa, tapos yes. insta-ravage na yun. Kahit sino manalabas na mag-over, 10 minutes na, pwede ng over or 11, no? Kasi 40 naman yung parang standard ngayon, 40-41. Pag ganito yung mga team, 40-40. Pero pag mga 38, di ba? Mga ganun. Pagka, Falcons ano, kasi. pagka one-sided. Alam mo na yan. Ano pinakamababang under nito, guys? Yung 1:1. Under over. Ilang minutes? So, gem invested na din. Para kay Monkey. Mag-aaganim Boundless. Uy, na-force sila ng BKB, ginanon lang. Pina-force lang nila ng BKB. I think that's a design Oo. play. Pero if you're PA, you'll be cautious, di ba? Mas better na napindutin mo na yung BKB kaysa masisi ka ng sa chat, di ba? May BKB kasi, di BKB. Nag-blink kasi bigla yung Tide sa tabi mo. Kung anong ginawa lang. Di ba nag-gas siya sa mata, tapos nag-blink. Binrake lang yung ano mo, yung blur mo. Kakagulat nga naman yun, napa-BKB siya eh. Grabe, 44 pala standard nito, coach. No? 44? 44 yung standard na 1:1. Siyempre, Tundra rin eh. Hindi rin sumusuko na team to eh. Kahit pa mega creeps yun, baka sumuko. Nung nakaraan nga, di ba, kinas natin sila. Ayaw mag-GG. Ay, pa yung GG. Humirit pa isang team fight. Umabot ng 40 minutes sila. 39. Hindi 39 ba yun yun? yung hindi umabot 40. Pero nga, di ba tumagal pa, mga 20 minutes, bugbog na sila, di ba? 25. Ito na nga, si PA, pa-agrims na siya for Tide Hunter. Kaso ka, may Shiba na rin, no? 45 minutes daw pag Falcons naglalaro. Paano ba naman yung tamisan dyan, nadala na dyan sa Falcons, hayop tong Falcons na to. Taasan nyo na yan. Kinain lahat ng under niya. So, Tormentor is up. Pwede na mag-connect dito ang Falcons para sa shard ni Wind Ranger. Pa-MKB na rin si Skitter dito. Yes. Sa Frags, baka dun kayo mahirapan. Yes, ang tagal nung game, pero yung patayan natin, only ano pa lang tayo dito, 31 kills in total. May Aghanims yung Doom. May Aghanims na si Doom dito. So, tignan natin kung paano magiging diskarte niya with the Aghanims play. Didikitan niya lang ata si Tide, no? Pero may force of line, Malayo rito yung Windrunner, so this is gonna be a 4v5 situation, pero mag-out, nakaramdam Ayaw nila. yung Falcons din ang panganib, just in time, umabot sila doon na makapag-out lahat. Ayaw nila lumaban. Mas pinili nila yung Roshan, no? Hindi naman gano'n ka-importante yung shard. Kay Wind Ranger naman mapupunta yon, di ba? Sa side nila. So, sabi nila, wag tayo lumaban. Medyo mahirap din. Pero speaking of Roshan, coach, 1 minute and 30, aabot yung Tundra to contest. Marirealize it ng Falcons na hindi pa pure Roshan. Tundra naman, alam din nila yung timer niyan. So, tingnan natin kung may smoke pa sila. Kung makakabalik sila doon. So, Octarine completed, going for Parasma upgrade na nga itong Puck after, pero smoke play tayo, Falcons, hoping to catch Tundra off guard after kumanon ng Tormentor, yung mga aakyat na heroes. Puck is here, is he dead? May global, boundless, kailangan nila ng quick stun dito, there's the Doom play, 33, but a 4-step BKB, sasaluhin lang yung Dream Coil, pwede maging ally dito yung Lion, but there's the global silence, Lancer giving it to the rest of Falcons, now supports are gone. And eto na yung Tundra, ramdam na, 5k lead na lang to. 2 supports lang Pero napatay laban sila ng 3v5 Focus Okay, fire. Puroy, na andun yung focus fire. Pero may help naman just in case for Ari. I think he has a shard. Pwedeng i-lift save lang, pero gusto sanang pumitas ng isang mabilisan sa PA doon, Oo. Ang lalim nga lang. Naka-ready si Aray, Doom, no? coach, double D, kahit silang tatlo, pwede na kumuha ng Roshan Oo, dito. Kasi 30 seconds pa, Yun no? lang. Malas lang. Medyo maagang pag-pick up ng DD. And PA, ang ganda ng targeting dito ng Tundra. No? Pinatay lang na yung dalawang support. Insta-Doom by 33, pero And yun eto lang. na yung quick kill na gagawin nila sa Doombringer na walang ultimate Puroy. I don't think i-blink niya pa yun. Sinabis BKB, sobrang risky. Aware pa siya dito na may Pwede pa yan, amplified walang damage. BKB yan. Puti na pag-blink out, yung Boundless hindi pa maabot ng cast range dito ng Monkey King.
Pero secured na yung Roshan dito for the Yes. side of Falcons. No, with the banner. Pero 31 minutes na hit yung ano doon, no? Yung Tormentor. Hindi yung Falcons yung gusto mag-sure, no? Layo yung ano, WR kanina, no? Ayaw nila. Ayaw ata nila lumaban. Naiilang din sila. Medyo malakas din kasi yung Tundra. No? Kita nila may nullifier din. Tapos kompleto din yung spell. So, sila yung gusto nila sila yung mag-dictate ng fight. Sila yung mauna. Kasi pag pumeso sila doon, sila yung mapupuntahan. Pwedeng sila yung ma-initiatean, di ba? Ang hirap din, low ground pa, no? Tapos, yung pa yung perfect time kasi AoE Doom, no? Pero nakita na nila yung AoE Doom ni Yes. 33 dito. Nagamit na pero makapag-react kasi hindi pa level 25 yun eh. Tsaka yung mga 4-stop yung magiging MVP dito. Kagaya nung kanina. Force staff nila yun. Magkakapike din ata dito si Skitter. Mamaya-maya, diba? So, konting kembot na lang, Amar, magkakaroon na rin siya ng BKB. And I think kinancel niya. Lotus na lang daw. hardcore counter kasi meron na silang MKB din dito for Windrunner. I don't know if the Silver Edge is completed for the Monkey King. I think Lapit kompleto naman na. Siguro, malapit-lapit na rin yan. Tight, in-skip niya na yung BKB. Nag-Lotus na lang siya, no? For the dispel ng global para hindi mo na kailangan mag-BKB. Ayaw ba ni 33 ng Bajaw Natix niya na hero? Ginagamit niya nung nakaraan yung Bajaw niya na hero, di ba? Sino yun? Anong Sino ba? Yan! Si Okay! Si Largo? Si Largo! Yeah, yun to. Uy! Uy! Huli Magkatropa, nagkakitaan. Balbones. So, easy frag to for Tundra. So, after ng Ags, Satanic muna. Pang safety lang for Puroy. Lalaban na rin yan, no? Pwede na may pagpaluan kay Monkey King. Kaso, masasaktan siya kay Wind Ranger na kay MKB, no? Wisdom, wala na scan nila. Alam ni Amar na pababa yung mga kalaban. Tapos Out ito, na siya. pang-positioning din. He's going for upgrade Hurricane Pike. Napakagandang item for Windrunner later on. Pangtulong din, 'di ba, sa matatabihan ni Doom. May mag-Wind Waker kaya for Falcons? Tingin ko si Amar mag-Wind Waker to eh. Falcons, possibly, mamaya. After BKB, no? Versus Pac na level 25 na may talent, 'di ba? Maganda talaga mag-Wind Waker, pero Kahit yung sa Madudum at least, mapag-buy time, di ba? Matatarget ng PA, pwede rin. Scepter, walang Scepter sa mga support, no? Go Scepter, Lion nata meron na. Meron yung Lion. Kaso may nullifier, eh. Nullifier din naman yan. At least sa'yo Phantom gagamitin. Assassin. Di ba? Pwede na. Refresher dito. Layo-layo pa sa Layo-layo. katotohanan to. Octarine. Ang daming pinagbibili nito ni Amar. Kanina, Lotus. Pero binuo niya na lang yung Octarine. Nag-greedy na lang siya dito. Para kahit mag-ravage siya na mag-ravage, di ba? Lowered na yung cooldown. Yules na lang ang binili ni Lion. Hindi na pala siya nag-go Scepter. Yes. Experiment lang. Over, ilista mo na. Sure na yan. No? Walang kakaba-kaba. Oo. Pero gagawa pa ng play yata dito yung Falcons na with the Aegis. Gagalaw sila dito. So, ngayon, 45 ba? grabe yung live odds natin. Favorable sa Falcons. Well, understandable. They have the Aegis, 7K lead. Mukhang magandang tamisan to, no? Mag-relate. Mm. Mga gustong humabal dyan, guys. PM lang sa page. Alam nyo na yan. Awit plus 7.5 kills ko sa Tundra nito. Hindi pa naman. 1916. Dikit lang, oh. Hindi pa naman. Yaman So din after ang PA. after nung Satanic, anong tatanggalin dito? Threads, Tanggalin, upgrade niya na, kainin niya siguro Agis. yung diba? Aghanims. Tapos, anong item niya dito? AC? Skadi, Abyssal, mga ganon. Abyssal yun yung missing piece. Tapos, pwede niya pang, ano yung boots niya mamaya, no? Bitawan din. For another item. So ready naman na. Yung Aegis talagang hindi rin papayag yung Tundra na makontrol lahat ng lanes ha. Nakakapag-push pa sila and ngayon yung lamang nila dito is yung top lane. Pero yun lang, aray mo! Nahuli si Pac, nalaglag pa yung gem. Casual BZM pick-off yung naganap dun, coach. Nakahiwalay siya sa kanyang mga teammates doon pa sa area na medyo delikado. Naku, may Aegis pa tong kabila. Kung sabihin si Ata Puroy, with banner, ha? aabutin din dito kung sakali. Hindi naman. Bottom lane yung magiging decision ng Falcons na i-push na lane. So, they don't have puck for 60 seconds. There's the focus fire. Inihian na nung Windrunner dito. Yung tier 3 tower. Tabi-tabi po. Ayun, no? Balisaw-saw, oh. No buyback dito. 50 seconds para sa Pac. And mukhang secured na yung tower dito sa baba. Yeah, no need na to use the banner. Hindi, ginamit. Ayun, Ginamit likod. ba? Ginamit Oo. ba nila? Nilapag niya. Level 1 banner lang naman to. So, hindi pa ganun kalayo yung range, di ba?
So, So, wala, protect lang ng orange creep. hindi pa naman katapusan ng mundo for Tundra para ibigay ito. Sadyang medyo makati lang sa ulo, no, na-push ng ganto-ganto lang because of BZM. Nabaragan ka lang gano'n. Ang ganda lang ng ginagawa mo, mag-expire ng ages, 1 minute na lang eh. Kaso napitasan ka ng malaking hero. And yun na, nabaragan ka na isang buong lane dito. Si BZM sa 6:30 kasi guys, delay kasi yung laro eh. Kung alas 6 to nag-start, 6:30, nabap sana to siya. Yan. Nung 6:30 bap, di ba? Kaso nga lang, di ba? Dati, nagka-leche-leche. Nag-delay tayo ng malupit-lupit. And knowing Falcons to, pag na-expire tong ages, antayin ulit nila yan. Oo. Sila pwedeng kumuha ng Tormentor next, di ba? Pero gagawa ng maneuver yung Tundra rito. Malayo yung Puck. So, ang hirap expect nito kasi mag-show yung Puck sa may bottom lane eh. Mahuli si Crit. pa yung nahuli. Yeah, Pwede na. easy frag to para sa kanila. At least pampadelay din. 50 seconds yan without the Lion. Pero pwede na rin para sa side ng Falcons, di ba? 4 yun eh. Kung si Tide nahuli doon, malaking bagay na, di ba? Pero line lang nahuli, pwede na rin para sa side ng Falcons. Okay na rin sa side ng Tundra kahit paano, bonus skill na. So, for Amar, he's going for a pressure. So, double Ravage is much better. Worth it, no? Dun sa magiging target, mal-lockdown. So, kakalmahan muna ng Team Falcons. Antayin nila yung Lion dito just to be safe. Wala naman ng Aegis. Basher para sa Monkey King, Tide Hunter nga. Pwede niya nang ibenta yung Raps dito siguro for Dana Refresher. Yes. So, Ethereal para kay Puck, para sa kanyang sunod na item. Spotted dito yung Lich. He managed to blink away with the Glimmer Cave, but they have the detection. Problem is, Skater is here. Shackles didn't connect, pero masusundan. There's a global silence. Puck gustong lumaban. What's gonna be the gameplay? Puroy, is he gonna blink in? Ito, White one silencer, spotted. libre. Siya yung pwede maging alay dito. Pipitasin siya sa mabilisan. Tinanggal niya na yung Lincoln. He doesn't have buyback. Good Shackles again onto the Rubik. 1-for-1 tayo, but there goes the Doom play. Puroy jumping in, deleting the Tide. Walang threat ngayon ng Ravage. Available yung buyback pero hindi ganun kaganda yung Wukong's command. So now, Skitter pushing forward. Again, good Shackles. Remember, walang BKB yung Phantom Assassin. And there's the Earth Spike play with a boneless strike. Now he is dead. For 100 seconds, aabuti pa ba? Yule Nice Scepter is yun. there. Now, since nag-TP out na, and even if may TP pa siya dyan, 10 ulit niya pa gawin, hindi siya makakarating sa base. Ganda rin ng patience si Amar, no? Hindi niya nakinamit yung buyback. Alam niya kaya na lumaban ng kampi niya kasi, di ba? Down na yung global. Nagamit na rin yung Doom. Wala na rin BKB yung PA and the chase down dito ng Falcons. Medyo malakas, no? With the Blink Daggers and syempre, Wind Ranger, ang gandang shackle. Connecting dito kay PA. Bilis na burst daw, no? Yeah. Pwede sila makapag MKB. pressure ulit ng isa pang lane. Medyo malayo, so aabot yung Lancer, boy na siya. 60 seconds for PA, as much as possible. Ayaw mo tayo i-buyback, coach. Gusto nilang kunin siguro dito yung outpost para makapag-TP yung Tide Hunter. Pero tingnan natin, 40 seconds bago mag-up yung Doom dito. Tier 3 tower, kinakatok na. Yeah, Walang papapitas 40. pa yata si White Moon dito. Now, there's the waning rep play and then joint out. Pero guaranteed na yung barracks, mga kaibigan. Shiba's play, pero hindi to scary. Alam nila walang Doom yan. Hindi yan papasok anytime. So, pupush lang naman yung Windrunner ngayon. He has a Hurricane Pike just in case. And since walang PA, walang threat kung sakali. Pero eto na yung Nahuli pa boundless nga. play. And then Wukong, Sky 33. May buyback siya rito, pero tapos na. Damage has been done. Basag na yung gusto nilang i-take over dito. 2 lane na yung butas dito, coach. 1 minute para sa Roshan pero abante lang no, by Falcons. Alam nila, hindi na magko-commit ng buyback tong PA and ayun na nga. Na-force pa nila yung global. Napitas pa yung Doom. Pagkabuhay ni PA. So tingnan natin, Tormentor ba? May Ravage pa sila. Kung gusto nilang pa-resign pa to. 1 minute, may Roshan na. At ang malungkot na part pa dito, Abyssal is completed for Malrine. Yun na nga. So the lockdown, Para kay Pac, no? Doon sa top kanina, pinoke niya lang eh, ni Yes. Malrin eh. Muntik pa siya. Gusto niyang ma-force lang eh yung disc, diba? Yung bago magsimula yung team fight. Pero, tingnan natin, anong plano? secured na ang 42 ng tropahan, no? Na over dyan. Di ba? Di ka na mag-iisip sa Falcons eh. Sure over na kahit 44, no? Yung mga 44 yan, isama na rin ang tamis niyang mga tropahan na yan. Pero magto-tormentor muna dito sa side ng Falcon, sabay Roshan, sakto yan, with the refresher. Hindi mo na kailangan bumili ng refresher kay Amar. Or pwede rin, tas double Wukong na lang kay Monkey King, level 25 na rin yan. Yes. So, Ags for Rubik, kailangan niya lang matindi-tinding nako na spell dito. Yung Ravage talaga, masundot niya dapat talaga yan. Ravage, kahit yung Sinister guys, maganda na rin pwede kasi na. AoE na rin yun. May agrim sa rin ata yung Lich. So pwede na siyang maghatak muna. Yung mga dating ginagawa ng Lich, diba? Hatak muna bago ka maglapag ng Spire sabay Chain Frost.
So, Ags pa rin naman. Gusto ituloy dito ng Tide Hunter. Pero di pa naman siya bumibili kahit ni isang component, no? Or meron na? Wala pa siya binibili. Yeah, for the short nga siya dito. It's now or never na yata, coach, for Tundra. Hindi mo na pwede bigay Roshan dito. Kung Kasi matatalo tayo, doon na sa pit, no? Refresher yan eh. Refresher with another banner, diba? Tapos isang lane na lang yung paprotektahan mo. And ito na nga yung magaganap. Ang susunod na programa ay Rated SPG, Patayan. Kalmado, papasok yung Tundra, blink out, 33. Now, jump in yung Puck, dinilit agad yung Lion, pero that's a Dream Coil usage sa may buyback na Lion. That's only a support. Not a good kill kung tutuusin overall. Nag-iingat lang yung Falcons. Nakita nila, naka-amplify damage itong PA. Masasaktan sila dyan, pero biglang ira-Roshan ata. Nang mabilisan to Tundra. ng Pero may Tundra. kita sila, may gash-gash dyan ha. May global naman sila just in case. Tinatanggal nila yung Blink Dagger dito ng Tide Hunter, pero kailangan nila mag-out. Naka-amplify damage dito si Puroy. Yun nga lang, pawala na. Pinupok lang sila dito. Gash power shot. So talagang gusto na mag-all-in ni Puroy dito. Power shot lang. Napap pa yung Aeon Disc ng pack. Yun lang. And remember, he doesn't have Dream Coil. So tutuloy-tuloy na ni Puroy ito. Papasok yung Monkey King with a BKB. Laki yan. And then Wukongs. Pero bago makakapag-doom play, Repressure nakuha na ni nakaw. Aegis. Pero yung repressure nakuha. Aegis of the Immortal dito. Mahahawakan nga ni Puroy. Pak going crazy. Together with the Doom. Finding the Lich. Pero that's only a support again. Kapalit ng kanyang buhay. Dream Coil, sinusubukan nilang i-take down dito yung Rubik. Huli And pa both yung of Pak. them doesn't have buyback now. Puroy, where's the Phantom Assassin? He's all alone dito sa may triangle area ng Falcons. And 3 heroes doesn't have buyback dito, coach. Nakakuha nila yung Lich, pero ang lalim ng Doom, no? Doom and Pack. Sa Lich yung inaabol nila para ma-dieback, pero ang ganda ng ultimate usage si Melrin, no? PA, nag-commit siya sa Roshan, pero nanakaw pa rin yung refresher. Nakuha ni Maki King. Kaso coach, I feel like may Binigay kay Ted something Hunter. magic will happen. May PA, rapira. may Divine Rapier siya dito. Si Whitemon lang yung kasama niya. Wala silang lockdown. Remember, doesn't have Abyssal. Wala pa rin global, tas may double ravage pa si Amaro. And cooldown pa yung BKB. Yun yung malungkot doon. So, papamega na lang ata to. Maybe wait for 30 seconds. Hindi pa naman kaya ng 30 seconds pantapusan to for Falcons. Bigay ata, PA, nakita Aray pa. ko, ba't lumapit siya doon? Hex, boundless, now! May hindi ba lang mayampas yung Divine Coach? It's over. It's Kung over. sakali- Ito pa, may nakabang pa yung ravage, Ravage pagkabuhay. for Amar. And Ayan na there it is. Hindi na magigising yan. 20 magising. Yan yung Divine. Wala lang. Pinakita lang na meron. Nag-divine pala si Miracle eh. Nag-divine daw si Miracle. It's over mga sir. 45 minutes sa ating laban. Falcons will take game number 1. Pina-over lang. Pina-over lang. Pina-over lang ang mga tropa natin At dyan. syempre, di ba, muchas na muchas ka sa akin. 2H ko na lang. Ayun, huwag ka nang puro Oh, kadayaan. 1H na lang. 1H ko na lang. Ngayon lang nanginig yung kamao ko sa'yo ng ganito. Alam mo na yan, dapat. Pero yun na nga, sa draft, based on draft pa rin eh, diba? Parang yung lineup kasi ng Tundra, May malakas potential lead naman game, may eh. potential, pero ang hirap i-execute eh, sa Falcons kasi basic lang, diba? Kahit hindi nga nag-rubbish si Amar eh. Diba, setup lang nila Tayo-tayo lang siya doon, presence lang, pampay lang. Gash-gash lang, diba? Basta masetapan lang nila yun, okay na, tapos mapag-wukong si Maki King. Pero coach, no, yung pinakapilit kasi dito, equal footing pa naman yung game natin, yung pilit dun sa Oo, Tida. Yun yung pinaka-turning point eh. Yung dive nila sa baba, namatay yung 4 na heroes sila. Hindi naman kailangan eh, Yung diba? Kasi commitment tide dun sa lang naman yun eh. Inisip nila solo in, may tier 2 dun, baka bawal mag-TP eh. Pwede ka na mag-out nun eh. Okay na yun eh. Dikit lang yung laban. Tapos si PA, magkaka-nullifier o magkaka-agonims. Makuha mo yung item mo eh, diba? Tsaka yung Lasura, nabili mo yung Divine. Nahuli ka nung kadulo, ayun yung tinatawag sa luha sa dulo ng Hindi, baka batuta. ayaw niya ibigay talaga yung racks, diba? Saktong-sakto yung boundless eh, oh. Pero Sukat na sukat. pwede nilang hintayin lang yun eh. Pwede nila hintayin lang mga teammate, 30 ibigay nila yung seconds, Mega oh, Crips, Mega diba? Crips. Ganun talaga yun. Bibigay Madedepend mo yun. naman eh. Kaso, diba? Nangyari lang, Nilaban. nangyari. Sino ba direct ang ating player of the game? Show mo na yan. So, it's none other than the Monkey King para dito kay Mr. Marine. Grabing rotation. Oo. Nalugi sa matchup against Pac dun sa gitna kanina. Pero quality kills after quality kills, especially sa may bottom lane, no? Dumouble kill, tas yung sumunod, triple kill, di ba? Yung build niya rin eh, no? Deso, no? Deso. Deso yung BKB. Early. Panglabanan talaga. Hindi na nga nag-mage layer, no? Kaya expect ko mag-mage layer muna siya. Zero, kaya mga diffusal blade, diba? Ganun yun. Tag Rekta. early. Tapos, pwede ma-upgrade ng disperser kasi may global yung kabila. Pero, Deso, against sa mga support na malalambot, not bad. Para kaya, So, tignan natin kung makabawi ba yung tropahang Tundra or
tutuloy-tuloy yung panalo dito ng Team Falcon. Stay tuned lang. Don't go anywhere. This is your official Filipino broadcast. Magbabalik kami. I promise. Dagger out. Peace. Gusto mo ba ng throwback? Greatest update of all time. He's going to get taken Sonic Waves to the face, and GG's called. You know what's cooking? Boom! Oh! This is it! And we got Hello, JB nga